one thing, growing. Alin ba? Evolution. Hindi po yung unggoy, ha? Hindi po siya unggoy. Tumanda po siya, tumanda. Hindi po tumanda yung unggoy. Ayan. Sige po, yung word po natin today is... Sige po, medyo malalim na. Maturity. Ayan. Ang ating po word for today is maturity. So, di ba sa maturity, sa physical na mga katawan ng isang tao, makikita natin yung maturity. Po, sa babae, makikita natin na nabubog yung kanilang pong katawan, nagkakaroon ng mas lumalaki ang kanilang mga dibdib, especially sa physically. And sa mga lalaki naman, ganoon din, nagiging mas masculine sila, muscular. Pero pagdating po sa spiritual life, meron din dapat tayo maturity. Meron din tayo growth. So, kung babalikan po natin for the mga last few weeks, ang i-discuss po sa atin yung pasunan is yung truth and deception. Na dapat tayong lumakad sa katotohanan. And the second week is, ano ba yung second week natin? Yung second week po is yung, nawala ako. Ano yung second week natin? Dapat po nga. Yung second week po, ayan, babaring po tayo. Kayo na ko ba siya tinitingnan? I need your help, guys. Yung second week natin ay wala ko. Keep in unity. Kailangan kumikilos tayo bilang iisa sa katawan, bilang isang tayo po ay body of Christ. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin is may karugtong pa rin po natin pag-aaralan is yung growing up in Christ, which is from spiritual immaturity to spiritual maturity. So, did you ever see po na merong isang tao or merong isang adult na pero mag-behave is parang child pa din. Parang bata pa rin. Nakakita ba tayo? Isip ba tayo? Yeah. Meron ba tayo nakikita gano'n? Special child. Special child na po. And so, sometimes physically, ang isang tao po ay nag-grow. Tao po, in their 20s, in their 30s, in their 40s, and so on, hanggang sa umabot na maging senior citizen. Ayan, nag-grow po ang isang tao. But sometimes, yung way of thinking, yung way kung paano mag-respond ng isang tao, kung paano mag-handle ng isang problema, minsan nagiging immature po. Tama po ba? Minsan nagiging immature. The same thing with the spiritual life po ng isang Kristiyano. A person or a Christian, can be 5 years Christian. Ang iba po sa atin, 10 years na Christian. Simula na nakakilala sa Panginoon, 30 years Christian. But still, yung iba po is immature pa rin mindset. Tama po? But, sa turo po ni Paul this time, hindi lang tayo dapat maging spiritual immature, dapat tayo po ay nag-grow sa faith na meron tayo. Sometimes we can attend church for many years. We can know how to worship those songs na binapaawit po dito, and also we memorize verses. We can participate in ministry. But the question is, are we becoming more Christ? Sige nga po, tingnan niyo yung kamukha naman ni Christ. Ay, hindi ba naman? And may tanong, are we becoming more Christ? Ang ganda ko ng tanong, kumikilos ba tayo bilang si Kristo? Kinikilos din ni Kristo? So, being Christ is not just simply knowing about Him. Nakilala natin si Kristo. Being a Christian, hindi lang po basta tayo tumatanda. Dapat, we are growing deeper dun po sa faith na meron tayo. And this is exactly what Paul teaches us pagdating po sa chapter 4 ng ating pag-aaralan po ngayon. Pero before that, dako po tayo sa background ng ating Ephesians. Pagdating sa background, alam niyo po yung Ephesus
Ito pong Ephesus ay pinuntahan po ni Paul ng second missionary journey niya. Doon sa second missionary journey niya, ang Ephesus po ay isa po siya, sabi niya, Ephesus was an important city in the ancient world. Kasi po, ito po ay yung central, or ito yung sentro ng kalakalan. At the same time, marami pong culture and religion na nangyayari dun sa Ephesus. Ngayon po, pagdating po dun sa Acts chapter 19, makikita po natin dun yung pagbisita ni Paul sa Acts chapter 19. Balikan lang po natin, bakit po tayo punta dun sa Acts chapter 19? Kasi iniisip ko, ano bang meron dito sa Ephesus? Ano ba yung ginawa ni Paul pagdating dun sa Ephesus? Nakita ko po dun na si Paul ay nag-share ng Word of God. Nanalagi siya dun sa Ephesus almost 2 taon. Almost 2 years po siya naglagi. Bulol no? Naglagi doon sa Ephesians sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa pagbabahagi po ng salita niya ng Diyos, maraming pong tumanggap, maraming hindi tumanggap. Pero good thing na nangyari po, ito po yung kwento. Ito yung magandang kwento. Natuwa ako sa Acts chapter 19. Kung bubuksan niyo po sa talata, kung pwede niyo po akong sabayan doon, sa Acts chapter 19, makikita po natin doon si Paul po ay pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng kakayanan ng mapagpagaling ng mga sakit. Ayun po yung nangyari. And then, nung nagkaroon po siya ng opportunity and privilege po na gano'n, meron pong mga skiba, meron pong mga skiba, meron pong mga Jews that time na ginagamit ang salita ng Panginoon, ginagamit si Jesus para makapagpagaling ng sakit. Ang kanila po talagang ginagawa is to travel sa mga bansa doon po kung saan gagamitin nila or sila po ay mga sorcerers na nagpapagaling ng mga inaalihan ng demonyo. And one time, meron pong isang sinapian sa Ephesus. Sinapian po siya. Ngayon, ginamit po ng Diyos. Ito po ay paraphrase na. Ginamit po ng Diyos ang pangalan ni Jesucristo that time. Ngayon, nung sumapi po dun sa lalaki, ang sabi ng lalaki, anong habang sinasapian? I know Jesus, I know Paul. Who are you? Kanya, sino ka? Diba? Makikita natin dun na pati yung demonyo, kilala kung sino si Kristo. Kilala ng demonyo kung sino si Paul. Eh nakita rin natin dun kung paano ginamit ng mga Jews, ng mga Hudyo, si Kristo to deceive, para pagkakitaan din. Diba? So, ang nangyari po that time, after sapian, nabalitaan po yun ng mga Hentil, nabalitaan po yun ng mga Hudyo sa Ephesians, at marami po ang sumampalataya sa Panginoon. Even yung mga sorcerers sa Ephesus, sinuko po nila. Marami silang sinuko na practices that time. At dinala po nila doon. At doon po nag-start na sumamba sila sa ating Panginoong Jesucristo. And isa po pong story doon din sa book of Acts 19. Nakakatawa kasi yung story niya talaga. Meron pong pangalan na Demetrius. Si Demetrius po isang silversmith, which is siya po ay gumagawa ng mga craft. Isa sa mga craft na ginawa niya is si Artemis. Kilala niyo po si Artemis? Si Artemis po is a Greek mythology na sinasamba ng mga tao before. And itong yung silversmith na ito, si Demetrius, parang naalog siya. Kasi business niya yun eh. Business niya yun that time. Naalog siya na binabahagi daw ni Paul na hindi makapangyarihan yung God na meron sila. Which is si Artemis. Si Artemis po. Pero, alam niyo pa, meron isang citizen na tumayo that time na hindi nila kailangan magtalo-talo about Budawan. Bakit ko po siya i-share po sa inyo? I-share ko po siya para at least malaman natin kung ano ba talaga yung kalagayan ng Ephesians or ng Ephesus that time. Pero hindi naman po yun yung issue na merong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero ang main theme po talaga ng Book of Ephesus is to encourage yung mga tao sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sige po, next slide po. May kita po natin dyan
Ayan, yung purpose of writing ni Paul. No? Ang gusto po sa sulat ni Paul is yung identity na bilang Kristiyano ng mga taga-Ephesians, hindi lang siya basta identity na kilala mo si Kristo. Gusto ni Paul na bilang Kristiyano, hindi lang identity, but to have a responsibility. Pangalawa po is yung belief na meron sila sa Panginoon na hindi lang siya basta belief, kundi may behavior na kasama sa pananampalataya nila. And also the salvation na tinanggap nila si Kristo is to act holy as they sanctify Jesus Christ. So that is the purpose ni Paul bakit niya sinulat yung Book of Ephesians. And ito pong Book of Ephesians ay nahati po sa dalawa. Dalawa po yung nakita ko. Nahati siya sa dalawa pong topic eh. Una yung Ephesians chapter 1, verse 3. Sige po. Ay, wala siya dyan. Sige, kaya mo na. Hindi ko siya nailagay. Ayan. Sa Ephesians chapter 1 hanggang chapter 3 po, may kita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanila. That time sa Ephesians. And sa chapter 4, verse 2-6, may kita po natin doon how they live, how we should live because of what Christ has done. Kung paano mamuhay ang isang Kristiyano dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. So, sa Ephesians chapter 1, verse chapter 1 hanggang chapter 3, ang mga mananampalataya ay mapalad po. Bakit po nasabi mapalad? Pagdating sa chapter 1 pa lang po, sinabi doon na dahil sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay pinili. Pinili po ba tayo? Amen? Amen. At tayo po ay adopted ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. At tayo po ay pinatawad ng Panginoong Kristo. At the same time, tayo po ay we are saved by the grace of Jesus. Di ba? Sabi dun sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, not our works, but our faith. No? So, ayun po yung sa chapter 1 to chapter 3, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil din sa mahabag ng ating Panginoon. So, Paul moves from identity to responsibility, and he wanted belief to behavior, and that salvation, and also to sanctify our Jesus Christ. So, pagdating po sa observation, ano pa yung na-observe natin? Ay, sabi ko po sa inyo, bagamat isang talata lang po tayo, isa-isahin po natin yung verses. Kasi mahirap pong aralin pag focus lang tayo sa isang verse. Yeah. Sabi po, God expects us to grow. God's goal is not for us to remain spiritual babies. No, God wants us to grow. Nakita niyo po kanina yung picture, yung sa baby. Sabi din, di ba sa scripture natin, Ephesians 4 verse 13, until we all attain the unity of the faith and until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of God. So, ang goal na yung pressure. Naka-flash po kayo? God's goal is not for just a spiritual babies. God wants us to grow. Nais ng Panginoon na mag-grow tayo. One good illustration for this book is yung isang sanggol. Ano ba yung meron sa isang sanggol? Di ba ang isang sanggol, kapag bagong panganak, dadalhin niya sa bahay, bibigay yung mga needs niya, i-breastfeed, lahat ng kailangan ng isang sanggol ay ibibigay mo. And that is normal. But imagine, yung baby, pagdating ng 20 years old, buhat-buhat pa rin. Parang ang weird, no? Sanggol, ha? Parang gano'n, no? Ang weird, 20. Do you think that is normal? Diba? Something wrong. May mali. Why? Because yung growth is expected mo. Habang tumatanda tayo, ibig sabihin, patuloy pa rin ang growth. Hindi tayo nag-growth pabata. Pero ba yun? Tumatanda pabata.
Ano yun? Sinasabi ng mga magulang? Paurong kang tumatanda. Ayan, lalo sa mga pasaway na tayo. Paurong na? Baliktad ako. Tumatanda paurong. Ayan. And ganoon din po, spiritually, God also expected us to grow. Diba? Nakita ko yung sa 5 fingers ng evangelism. Nakakatawa yan. Una, ano ito muna? Heaven. Pangalawa? Sin. Pangatlo? Jesus Christ. Pangapat? Purity. Kalinisan. And lastly? Spiritual growth. So, ibig sabihin, pagdating sa dulo, kung nakakilala na si Kristo, dapat merong paglago sa atin. Hindi tayo nananatiling immature. Hindi tayo nananatiling bata. Diba? Now, ask yourself. Next one. Ask yourself, am I growing spiritually? Ilang taon na ba ako Kristiyano? How long have I been a Christian? Am I becoming more like Christ? Ang ganda ng question, no? Pero hindi niya siya kailangan sagutin. Sa isip niya na lang. Am I growing spiritually? Lumalago mo ba tayo spiritually? May contribution ba tayo sa church spiritually? So, yung sagot po sa inyo na lang po. And, sige po, next po tayo. Next slide. And dito, nakita po natin yung character ng isang immature Christian sa Ephesians. Sabi niya, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine. Diba? Nakita natin kung paano ginamit ni Paul yung scripture. He uses the word child. Nakita po natin ito. A spiritually mature believer can easily be tossed around. Ang isang immature na Kristiyano, ang isang immature na believer ay madaling ma-deceive ng kaaway. Minsan, yung iba excited sa salita ng Diyos. Pero the next day, gusto ko na mag-quit, ayaw na. Di na masaya. Di na masaya, ayawan na. One day, parang, I believe in His Word. Pero pag-scroll natin sa social media, makikita natin yung mga quotes. Parang dinadala tayo something different. Parang dinadala ng social media, kinokontrol ng social media. And sometimes, immature Christian, they trust God. Pero the other day, kapag meron ng problema, nabayaan ako ng Diyos. Sinisip pa ang Lord, aray ko po. Pero dapat hindi ko ganun. Ang tawag po doon, spiritual instability. Ibig sabihin, hindi pa ganoon na-establish yung faith nila sa Panginoong Kristo. Spiritual immaturity says, I believe whatever sounds good. Kung ano lang yung maganda sa pandinig ko, ito yung paniniwala ko. Meron na mga mo, I can do all things through Christ strengthening me. Kaya ko lahat. Tama ba yan? Hindi. But the mature Christian, spiritually mature, ito pa yung sinasabi, I will stand on God. Paninindigan ako sa Panginoon kung ano man yung sinasabi mo ng Diyos. Like for example, a rooted plant, a small plant. Yung small plant, kapag hinugot mo siya, madali lang magulit sa plant. Pero kapag puno na siya, hindi na siya ganun kadaling hugutin. Bakit? Kasi yung roots na meron siya is nagdi-dig deeper, nag-grow deeper. Kaya pag umulan, bumagyo, nauuga siya pero hindi natutuga. Sabi dito, when the wind comes, the tree may bend. But it doesn't easily fall. Bakit? Kasi yung roots na meron siya is deeper. Same with our spiritual life. Kung yung roots ng spiritual life natin is shallow, mababaw pa, madali tayong ma-deceive. We are unstable Christian. Pero kung deep na yung roots, makakapag-produce tayo ng steadfast Christian. Yung sinabing steadfast Christian, hindi malitinag na Christian.
na mananampalataya. That's why, ano kailangan natin? We need the Word of God. We need the prayer. We need the fellowship. We need mentorship, discipleship, learning, and lastly, obedience. Pagsunod po sa ating Panginoon. Yan, nakita natin kung ano yung immature, yung karakter ng isa immature Christian, spiritually immature, and now let's proceed to mature Christian. What is maturity? Maturity means knowing Christ. Knowing Christ, maturity is becoming like Christ. Maturity is growing together in the body of Christ. Maturity changes the way we walk. Maturity means standing firm. Nakakatuwa yung pangatlo kasi na-discuss na siya last week. Pero dadaanan pa rin natin. Kasi being a mature is part pa rin ng growing na tumikilos dito sa ating iglesia. We are as one. Sige po. Number one, maturity means knowing Christ. Christian maturity, hindi lang siya po basta information na kilala natin si Kristo. Amen? Christian maturity isn't simply knowing information about Jesus. It is knowing who really Jesus is. Dapat kilala natin ang ating Panginoon. Kasi may difference between knowing facts about Jesus but actually knowing Him personally. Kilalanin siya personally. Parang ano siya sa basketball, may scout. Yung scout nila, kinalala yung skills, yung talent. Pero they don't know. Pero talaga yung buhay na meron siya. Pero sa scout, na magaling na scout, inaalam na rin kung ano yung buhay. Dapat ganun din po tayo. We know Christ. We need to be mature. How can we be mature? We need to know Christ. Yeah. We know the Bible verses. Alam natin ang mga Bible verses. Alam natin yung tradition ng church po natin. But the question is, do we know Christ? Kilala po ba natin talaga si Kristo? O, kilala lang. Paglabas ng iglesia, wala na. Dito lang natin siya kilala. So, ang goal po ni Paul, sabi dyan, ang goal ni Paul is not merely intellectual knowledge about Jesus. His goal, it is a growing relationship with Jesus. Dapat lumalago ng kasama si Kristo. Lumalago, inaalam kung sino si Kristo. Sino ba si Kristo sa buhay? Naging mabuti ba siya? Mabuti ang Panginoon. The more we know Christ, the more we understand His characteristics, the more we understand His character, the more nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, the more na nai-imitate na natin kung ano yung ginagawa mo ni Kristo. Amen? Amen. So, ano dapat natin gawin? We need to be more Christ. Kailangan po natin kilalanin ang aming Panginoon. Next po is maturity is becoming like Christ. Ito na po yung sinasabi niya. Kailangan natin maging kawangis ni Kristo. We need to grow up. Sabi niya sa Ephesians 4 verse 15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. The word grow up. Grow up in Christ. What is the goal of spiritual growth? Ano yung goal ng spiritual growth? Hindi siya basta maging magaling spiritually. Hindi siya basta gusto ko na lang maging magalingan si Bas, katulad ni Bas. Hindi tayo pwede maging favorite preacher. Ayun yung spiritual growth natin. Or gusto mong lampasan ng other Christian, gusto mas magaling. Hindi naman po ganun. Ang goal po natin is become like Christ. Spiritual maturity becomes invisible in our character.
dapat nakikita po sa ating mga ginagawa. Dapat nakikita saan man tayo maglagi, saan man tayo pupunta. Sa trabaho, sa school, sa community na ginagalawan natin, dapat nakikita si Kristo sa buhay. Next po is growing together. Maturity is growing together in the body of Christ. Sabi dyan, maturity doesn't happen alone. Hindi po yan nangyayari ng mag-isa lang. Mahirap mag-mature. Kaya nga nakakatawa kapag kami as a youth before, yun pa kami before, ang lagi namin kausap, Ma'am Julie, yung mga ahead po sa amin. Kasi natututo rin po kami pagdating namin na kami naman yung nandun sa situation nila. Ngayon adult, usapang pera, naku po. Nag-mature na nga, pero yung pera hindi nagmamature. Aray ko, gastos. Pero ayun po, nakakatuwa na we have a young adults, we have katatayan na nag-guide sa atin na tayo ay sama-sama lalago sa ating Panginoon. Sabi dyan, we need one another. Hindi lang si Jesus tsaka ako, hindi lang pala dapat ganun. Me and Jesus against the world, hindi pala ganun. Kasama natin, yung iba pa natin mga kasama ng palagayan. God placed us in a body. One good illustration po na nakita ko dito is yung part of the body. Diba? Ka-even sa paano mag-grow ang isang katawan ng isang tao, hindi pwede balikat lang mapalakihin. Bakit? Ano lang siya? May imbalance. Muscle imbalance po yung tawag. Malaki yung katawan, maliit yung kita. Chicken feet. Pangit tingnan. Diba? So dapat lahat nag-grow. We need it to grow it together. Ganun din po sa bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Hindi lang ako ang mag-grow. Hindi lang si Ate Jen ang mag-grow. Hindi lang po si Ate Cristel, lahat po tayo. We need to grow and we need to act as one. Maturity is growing together in Christ. Sabi nga din, nakakatawa yung binasa ko ng libro galing siya sa Singapore, na nakuha ko po dito sa church. Ayan. Ang title po ng book is Don't Just Stand There. Ayan. Sige po, next slide po. Ayan. Ito po yung quotation na sinabi po niya, sino siya? Martin Goldsmith. Ayan. Sabi niya dyan, the Christian Union desires for Christians and new believers to grow spiritually and become fully committed to the Lord. Ito po kasi Christian Union, sila po yung samahan ng mga Kristiyano na nagkakaroon po ng fellowship. And yung desire nila, hindi lang sa mga believers, kundi sa mga new believers na magkaroon ng spiritual maturity, spiritual growth, and also to have full commitment sa ating Panginoon. So, ayan, kailangan natin, hindi tayo mahirap lumago ng naging isa. Mahirap lumago sa Panginoon ng ikaw lang. No? Kasi minsan ang tanong po, what can my church do for me? Yan yung tanong na spiritually mature. At pala ang tanong, what can God do through me for His church? Ano yung magagawa ko? Ano yung makakontribute ko sa Panginoon? Maybe, tayo po ay iba-iba ng talent. Iba-iba tayo ng gift. Somehow, yung iba teaching, yung iba encouragement, yung iba serving, iba giving, leadership. Ang iba naman is helping others. Ano na po ibig sabihin? Your gift, hindi lang yan para sa sarili mo. Yung gift na meron ka, dapat binabahagi mo sa iyo. Para ma-build yung body of Christ. Amen? Amen. So, hindi dapat natin gawin sa gift na meron tayo. Tago na lang natin. Dito lang, sa akin na. Madamot ako Hindi naman gano'n tayo bilang isang Kristiyano. Tama po? Ang ginagawa natin ito nakakatuwa
nagde-develop ng mga bagong musicians. Nakikita ko na si Ate Laika, si Kuya James. Kung nasan ka man, James. Diba? Marami pong tinuturuan para mag-grow. Hindi lang sila mag-grow mentally, kundi mag-grow sila spiritually. At mag-grow na sama-sama. Sige po, next slide po is maturity changes the way we live. Binabago po ng Diyos kung paano tayo lumakad sa Kanya. Sabi niya, walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Dito po, Paul is talking about sa daily life na meron pang isang Kristiyano. Sabi niya, Christianity, Christian living is not only what happens inside this church. Hindi lang po siya dito sa iglesia. Hindi lang po siya naiiwan dito sa building na to. Ang question ko kasi, how do we talk to our family? How do we treat our co-workers? How do we respond when someone insults us? Paano tayo mag-behave kapag wala pong nakatingin sa akin? Paano tayo umawak ng pera? Paano tayo mag-handle ng money? Charity ko lang. How do we respond pagdating po sa temptation? So, ibig sabihin, yung maturity is nakikita ko talaga sa atin. Maturity is visible sa atin, mga Christians. So, I listed ways to mature. 3 ways yung mature Christian mo. Paano mo lumakad ang isang mature Christian? Straight mo lang yung kwela. Chest out. Sige po. Ito po yung 3 ways how to walk in mature Christian. Una, they walk in love. Sabi niya sa Ephesians 5 verse 2, walk in love as Christ loved us. Hindi po ito yung romantic love, ha? Hindi yung may hawak kamay, walk in love tayo. Hindi ka na. Literal na walk in love, ha? Walk with love yun, walk with love. Walk in love. Sabi niya, maturity produces love. The more na naiintindihan natin ang salita ng Diyos, the more na naiintindihan natin kung gaano tayo kamahali ng Panginoon. And yung love na sinasabi dito is yung serving to one another. And pangalawa is walk as a children of light. Sabi sa Ephesians 5 verse 8, for at one time you were in darkness, but now you are light in the Lord. Walk as a children of light. Lumakad tayo bilang nasa liwanag. At ngayon po, there should be a difference. Kung tayo po ay lumalakad na sa liwanag, meron na pong difference. Yung old self na meron tayo, hindi na naman dapat yung lakaran. Lakaran natin yung new self na meron po tayo. And Christ changes us. Binabago po tayo ng ating Panginoon. And next is walk in wisdom. Ang mature Christian, lumalakad ng may karunungan. Sabi niya sa Ephesians 5 verse 15, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Bilang matalino. No? Maturity means we are learning to have a good decision. Decision sa buhay. Hindi lang kung ano yung feeling mo na tama, yun na. Kung ito yung gusto kong gawin, kahit hindi nakakalugod sa Panginoon, gagawin mo pa rin. Hindi po ganun. We walk in wisdom. We need to be wise. Dapat pala sa Christian, ang ginagawa natin, what would honor God? Ano ba yung kilos na nakakalugod sa ating Panginoon? This is the decision na gagawin is para sa Panginoon. Sa pagpili ng courses, Lord, ito ba yan? Sa mga ginagawa natin sa araw-araw, nakakalugod ba ka sa Panginoon? Sa trabaho? So, ayun po lagi natin itanong, what would honor God?
as we walk. And lastly is maturity makes standing firm. Be strong in the Lord in the strength of His might. Tayo po ay manindigan sa ating Panginoon. Ang ultimate enemy po kasi natin, hindi po yung ibang tao. Ang ultimate enemy natin yung sarili natin. Our battle is our spiritual life. Diba sabi mo rin na, yung immature Christian is easily be shaken. Yung mature Christian, alam niya kung paano mag-stand. Kaya niya mag-stand firm. Kaya niya manindigan. Ganito yung example. Kapag may pagsubok, mag-stand po tayo. Ha? Ba't tayo susubok? Kapag may temptation, mag-stand pa rin po tayo. If there are people who rejects us, stand on God. When you don't understand what God is doing, still trust Him. Pagkatiwalaan po natin ating Panginoon. If there are enemies na umatake po sa atin, stand on the Lord. Ask for strength. Yeah. Ang tanong, how can we stand firm? Paano mag-stand firm? Dito po sa Ephesians chapter 6, meron po items. MAR. Mobile Legends. Merong mga items. Anim na item yan. Ano tawag yan? Full item. Ito yung full item na dapat natin kailanganin as a Christian. Yun. Mobile Legends. For everything. Diba? Tantaran. Ano, palaban yan. Kasabot na, full item na eh. Sinong hero yan? Prayer? Sabi dyan, una is belt of truth. Nakikita natin sa Ephesians 6, verse 17. Yung belt of truth, ito yung wisdom ng God's truth. Dapat kailangan natin suot yan. Pangalawa is yung breastplate of righteousness. Kailangan mamuhay tayo. We live in the righteousness. Mamuhay tayo sa kung ano po yung tama. The shoes of gospel. Manaboots. Shoes of gospel of peace. Dapat lagi tayong handa to carry and live out the gospel. Next is shield of faith. We trust God kapag yung enemy ay nagsisend ng doubt kapag inaatake tayo. Lagi natin ito tandaan po, ha? Shield of faith. And helmet of salvation. It protects our mind when we believe who Christ is. And last is sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? Sabi yan, it is the God's word. Ito po yung salita ng Diyos na dapat lagi natin dala-dala. And isa pa is yung prayer. Wala po siya dyan. Ayun yung pinakamalakas na ano sa dami. Prayer. Kaya kapag umahayo tayo, magandang gawin bago tayo umalis to pray. Bago tayo umalis, puntang bago we pray. Bago tayo mag-start ng gawain, we pray. Sa kung ano may ginagawa natin, samahan lagi natin na panalangin. So, ang mature Christian understands or they cannot sabi dito, I cannot live the Christian life in my own strength. Hindi natin kayang mabuhay ng sarili lang natin. Sino yung kailangan natin? Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin ang kanyang salita. Kailangan natin yung Holy Spirit. And also, we need the prayer. Kailangan din po natin ang iglesia po. Sama-sama po tayo magtutulungan para lumago at para maging mature sa spiritual life na meron. So, dito po nakita ko yung journey ng immature to mature Christian. Wala po siya sa PPT. From, I want to God bless me to become Lord, use my life.
Nakita ko rin po na, Lord, what can I get? From, Lord, what can I give? Ano yung kaya kong ibigay? From, why did God allow this to happen? Ba't inalaw to ng Panginoon? From, Lord, what are you teaching me? Ano yung tinuturo mo sa akin? From, I'll follow God when life is easy, to, I will follow God even life is difficult. And immature Christian, they know Jesus. The mature Christian, I want to become like Jesus. Gusto kong maging Panginoon. Gusto ko ang Panginoon. Hindi maging Panginoon. Mali yun. Hindi yun. Sambalin ka? Ayun ka ba? Mali yun. So for our personal meditation, I want you guys to close your eyes. Sige po, close your eyes. And let's have a quiet moment. Forget about those people who sitting beside you. And I want you to think about your spiritual journey. Maybe you have been a Christian for years. Maybe you have been attending church for a long time. And maybe you have served the ministry. But this is the question na kailangan po natin sagutin. Where am I spiritually? Ano na ba yung journey ko bilang isang Christian? Am I growing? Or am I stagnant? Am I grounded in a word of God? Or I am easily influenced? Am I serving? Or am I only receiving? I become more loving? Or become more patient? More forgiving? Or am I becoming more like Christ? Yes. Close your eyes lang po. Maybe some of us is becoming more spiritually comfortable. We know enough to attend church. Alam natin yung pagkanta ng worship songs. We know enough to participate. But you know guys, God is calling us deeper. Tinatawag tayo ng Panginoon. And Jesus is calling us back. Not to be stagnant, but to grow, to transform, and also to become a better person and become more blessed. And ask yourself, where am I spiritually? Sige po, 2 minutes prayer. Mag-pray niyo po yung mga journey, spiritual journey. And after 2 minutes, pwede na po tayo na. And now open your eyes. How's your spiritual journey? Are we now challenging ourselves to contribute sa gawain ng Panginoon? We are challenged now
to be more like Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. I have 12 steps po towards maturity. Apat po na word yan. Know, grow, serve, and become. Number 1 is know. Know God's Word. Read His Word, study His Word, listen to it, and meditate on it. Hindi lang po natin basta binasa. Aralin po natin ang salita ng Diyos. Number 2, grow. Develop our relationship with God. Pray, worship, always seek Him, and always obey Him. Number 3 is serve. Don't remain a spectator. Ano ba yung spectator sa laro? Nanonood lang. Hindi siya kasali. Nanonood. Hindi po tayo spectator. Our goal is to serve God. Use what God has given us. Gamitin po natin yung talents and gifts na meron po tayo. To serve God and to serve people. Build the church and encourage everyone to share His Word. To live like Christ. And lastly, become more like Christ. Become. Hindi lang po basta kilala natin ng Panginoon. Dapat i-imitate natin kung sino si Kristo. We imitate who Christ is. Again, we are not saved to sin. We are saved to grow. We are not called to receive, but we are called to serve. We are not called to know Christ, but we were called to become like Christ. So guys, that's where grow up in Christ. Don't just grow older. Huwag lang pong patanda. We need to grow deeper sa ating Panginoon sa Kristo. So, God bless po sa ating lahat. Tayo pa manalangin. Thank you, Lord. Ama namin, Diyos, ang banal na mapangyari sa lahat. Lord, thank you for saving us for your grace. Thank you, Lord, for your, you adopted us bilang iyong mga anak. Salamat, Lord, dahil hindi namin gusto na maging immature spiritually. Gusto namin, Panginoon, na nag-grow po kami. Thank you, Lord, for teaching us to grow, teaching us to have faith on Him, to have faith on You. Salamat, Lord, sa pagtuturo. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung spiritual life na meron kami ay patuloy na Ikaw yung sumama, Panginoon. Magkaroon kami ng contribution, Panginoon. Ito yung challenge sa amin naman. Kami ay tutulong sa pagpapalawak ng iyong gawa bilang mature Christian. Tulungan mo kami, Ama, and forgive us, Lord, kung minsan hindi namin nasusunod kung ano yung gusto mo para sa kanila. Kung minsan naging matigas ang ulo namin. But isa lang gusto namin, Panginoon, na nangyari. We want to be more like You. Gusto namin, Panginoon, na makilala ka, mag-grow deeper kung sino ka. Salamat po ng marami. Hangad namin, Panginoon, yung pagsama mo, yung paglabay mo. Mahal ka po namin. In Jesus' mighty name we pray.